Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sabihin ay, alam nyo ang kahalagahan ng inyong pagpasok sa ating paaralan araw-araw. Dahil dyan, bigyan nyo ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. Okay, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, aking munang ipapaalala ang ating mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan. Pakibasa nga ito para sa unang alituntunin, Chloe. Naging magalang sa pagkausap, gumamit ng buhat mo. Okay, para naman sa ikalawang alituntunin, Winsley. Itaas ang kamay kapag may gustong sabihin o nais sumunod. Okay, at para naman sa ikahuling alituntunin, Trisha. Iwasan ang pakipag-away at magbuli sa klase, maging marespeto sa isa't isa. Iwasan ang mangbuli. Mga bata, lahat ng mga alituntunin na iyan ay inaasahan ko na ating masusunod. Naunawaan ba? Opo! Okay. Sa ating pagbabalik-aral, ako ay may inihandang aktibidad. Pakibasa nga ang panuto. Trisha? Pindutin ang hugis puso kung ang pahayag ay nagsasaad ng pangangalaga ng kasuotan at bituin naman kung hindi nagsasaad ng pangangalaga ng kasuotan. Nauunawaan ba ang ating panuto, mga bata? Opo! Okay. Kapag marinig niyo ang pangsabog, ibig sabihin ang inyong kasagutan ay mali. At kapag palakpak naman ang inyong marinig sa inyong pinindot, ibig sabihin ang inyong kasagutan ay tama. Okay. Para sa unang pahayag, sino ang gustong sumagot? Okay, Wednesday? Mahalagang nalagaan mo ang iyong kasuotan, dapat na manatiling maayos at malinis ang mga itutuwing kailangan mong gamitin. Okay, ano ang iyong kasagutan? Hugis puso. Okay, tama kaya ang kasagutan ni Wednesday? Opo! Okay, titingnan natin kung tama. Wednesday, maaari ka lang pumunta sa harap at pindutin ang hugis puso. Napakahusay! Tama ang kasagutan ni Wednesday. At para naman sa susunod na pakayag, Trisha, pakibasa mo nga ito. Huwag ingatan ang palda ng uniform na may plates. Hayaan itong magusot sa upuan. Sa pag-upo. Okay, ano kaya ang tamang kasagutan dyan? Hugis bituin. Hugis bituin, tama kaya ang kasagutan ni Trisha? Opo! Okay, Trisha, maaari mo pindutin ang hugis bituin. Napakahusay! At para naman sa susunod,
unahan at pindutin ang hugis puso. Napakahusay naman ni Chloe. Para naman sa susunod na pahayag, Trisha, pakipasa nga ito ng malakas at pasagutan. Kapag namansahan o nahulihan ang damit, labhan ito agad para madaling matanggal at hindi gaanong kumapit sa damit ang dumi o mansa. Okay, ano sa tingin mo ang tamang sagot? Hugis puso. Okay, hugis puso. Tingnan natin kung tama nga ito. Napakahusay. Tama ang iyong kasagutan. At para naman sa huling pahayag. Okay? Wednesday, basahin mo na ito ng malakas. Kapag natastasan ang laylayan ng damit, kahitin ito kaagad bago ito laghan upang hindi ito lumaki. Ano kaya sa palagay mo ang tamang sagot? Hugis puso. Okay, hugis puso. Tingnan na natin dito kung tama ang iyong kasagutan. Ngayon mga bata, may mga katanungan pa ba kayo at klarifikasyon base sa ating nagdaang aralin? Wala. Okay, kung wala na, ako ay mayroong inihanda para sa ating panibagong aralin ngayong umaga. Mga bata, ako ay mayroong hawak-hawak na iba't ibang uri ng panaran. Okay, mga bata, alam niyo nakikita? Mga botones. Okay, may mga butones na. Okay, tingnan nyo ito. Ano ang inyong mga napapansin sa mga butones na iyan? Okay, ano yan, Trisha, ang iyong kinuha? Tuhol button. Okay, may butones na 2 butas. Ano pa ang inyong nakikita? Ano yan? May apat na butas. Okay, 4 na butas na butones. At mayroon pang isang klase ng butones na ano to? Ano sa palagay niyo ang klase ng butones na iyan? Okay? Wednesday? Butones na sa ilalim ng butas. Okay, napakahusay. Mga bata, ano sa palagay niyo ang ating pag-aaralan ngayong umaga? May idea ba kayo? Okay, Trisha? Pananahi ng botones. Okay, pananahi ng butones. Meron pa ba iba kayong idea? Maliban sa pananahi ng butones, kasabi ni Trisha? Okay, Trisha? Trisha? May gusto ka ba sabihin? Okay, Wesley. Mahihin ang sumit na damit. Okay, lahat ng inyong mga kasagutan ay may kaugnayan sa ating bagong aralin ngayong umaga. Dahil ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay patungkol sa, pakibasa nga ito ng sabay-sabay. Pangangalaga sa sariling kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay, magkabit ng botones. Pagkabit ng botones. Ngayon mga bata, ako ay mayroong katanungan. Nakatanggap na ba kayo ng mga regalo? Opo! Okay, kailan kayo madalas nakakatanggap ng mga regalo? Okay, Trisha? Tuwing kaarawan at Pasko. Okay, tuwing kaarawan at Pasko. Ngunit kahit hindi mo pa kaarawan ngayon o Pasko man, meron din ako regalo para sa inyo. Ngunit bago yan, ang ating gawain ngayon na may regalo ay tatawagin natin. Pakibasa na. Hulaan mo ako! Okay, huhulaan natin ang mga nakalagay dito sa ating regalo. Pakibasa muna ang ating panuto para sa ating gawain. Hulaan ang bawat bagay na nakalagay sa kahon. Okay, naunawaan ba ang inyong gagawin? Opo! Okay, may mga bagay dito sa kahon at ang gagawin nyo lamang ihuhulaan nyo. Ito, okay, sino ang gusto ko sumuko? Okay, Chloe, ikaw muna mauna. Ikaw muna ang unang makihula sa ating kahon ngayon. Okay, dito ka mo. Pumesto. Buksan muna natin ang ating
sabon. Okay? Inyo muna itong kakapain at kapag bilang po ng 3, mga bata sabayan niyo si teacher at sasabihin ni Chloe kung ano ang kanyang nakakapa. Okay? May napili ka na ba? Okay, ano sa tingin mo ang inyong napili? Pin cushion. Okay, sa pagbilang mo ng 3, 1, 2, 3. Okay, taas na. Okay, napakahusay. Ito ay pin cushion. Okay, sino pa gusto makihula? Kay Trisha. Okay, ano kaya yan, Trisha? Medida. Sa pagbilang natin ng 3, mga bata, sabay-sabay. 1, 2, 3. Okay, itaas mo na. Okay. Ito ay medida o tape measure. Okay, sa susunod na makikihula si Wesley. Wesley, makikihula ka na sa ating regalo. Gunting daw. Okay, mga bata, bibilang ulit tayo ng 3. 1, 2, 3. Tadaan! Okay, gunting. Tama nga ang kanyang nahulaan. Okay, meron pang natitirang 2. Okay, Chloe, ikaw muna. Okay, Chloe, makihula ka ulit. Ano kaya ang makukuha ni Chloe? Ano kaya yan? Sinulid. Mga bata, sabayan niyo si teacher. 1, 2, 3. Okay, sinulid. Ito ay, Chloe, ito ay karayom. Okay, okay lang yan, Chloe. Mamaya ay malalaman mo ang iba't iba pang bagay. Okay, sa susunod, Wesley. Ano kaya ang inyong mahuhula? Sinulid. Mga bata, bibilang tayo ng 3 ulit. 1, 2, 3. Taran! Okay, ito ay sinulid. Ngayon mga bata ay inyong nahulaan ang mga bagay na ito. Ito ay sinulid, karayom, medida, Gunting. at pin cushion. Ngayon ay alam nyo na ang mga tawag sa mga bagay na ito at ngayon ay aalamin na naman natin kung ano ang mga gamit ng mga bagay na ito sa ating pananaliit. Okay? Atin itong iisa-isahin kung ano ang mga gamit ng mga ito. Okay, unahin natin ang medida. Pakibasa nga ito ng malakas, Wesley. Gamit sa pagsusukat ng paglalagyan ng butones o bago gupitin ang telang pagkahiin, dapat ay sukatin muna ito gamit ang medida upang maging akma ang sukat nito. Napakahusay. Mga bata, ito ang tinatawag na medida. Lagi natin tatandaan, ito ay ginagamit sa panuka. Okay? Para naman sa susunod, ito ay ang gunting. Okay, Trisha, pakibasa naman ito. Ginagamit sa paggupit ng tela, itatapal sa damit na punit o damit na sususihan o paggupit sa sinulid. Okay, mga bata, lagi natin tatandaan, ito ay ginagamit natin sa panggupit. Ngunit, dapat ay maging maingat din tayo sa paggamit nito dahil ito ay matalas at nakakasugat. Para naman sa susunod, pakibasa na ito, Chloe. Ang karayom at sinulid ay ginagamit sa pananahi. Dapat magkasing kulay ang sinulid at kailan ng gamit na tinatahi. Okay, mahalaga na magkasing kulay ang sinulid sa tela na tatahiin natin dahil
Kapag hindi ito magkasing kulay, hindi magiging kaaya-ayang tingnan. Nauunawaan ba ang gamit ng sinulid at karayo? Opo! Okay. Kung ganon ay pupunta tayo sa pin potion. Pakibasa nga ito, Wesley. Pusukin ang aspen at karayom pagkatapos gamitin ang karayom sa pagkakahit. Mainam na ito ay ilagay sa pin cushion. Okay, mga halimbawa mga bata, tapos na tayong manakit. Narito ang ating pin potion at dito natin itutusok ang aspili o ang karayom na ginamit natin sa pananali upang hindi kalawangin. Nauunawaan ba? Opo! Okay. Kung ganon, meron akong dalawang botones na ating pag-aaralan ngayong umaga at ating ituturo sa inyo kung paano ito ikabit. Ngunit alamin muna natin ito. Ito ay ang pakibasa na ito ng malakas Trisha. Ang butones na may dalawang butas o two-hole button at butones na may isang nakaalsa sa likod o shank button. Okay mga bata, ito ang mga itsura ng botones na may dalawang butas at botones na tinatawag na shank button. Okay, lagi nyo itong tatandaan ha. Okay mga bata, may mga paraan sa pagkabit nito. Okay, narito ang mga paraan sa pagkabit ng botones na may dalawang butas o two-hole button at paraan ng pagkabit ng botones na may nakaalsa sa likod o shank button. Pakibasa nga ito na Chloe ang mga paraan ng pagkabit nito. Lagyan ng marka ang lugar na kakabitan ng botones. Itusok ang karayom sa lugar na minarkahan. Isuot ito sa ang botones. Siguraduhin na kabuhol ang sinulid. Okay, para naman sa ikarawang paraan, Wednesday, pakibasa nga ito. Gawin ang paraan kung paano ginawa ang botones na flat. Kapag tapos na ibukol ito upang hindi matagal muli. Matanggal muli. Okay mga bata, yan ang ating mga paraan sa pagkabit ng botones. Ngunit, bago ko ituturo kung paano ito ikabit o paano natin gawin, may mga pangkaligtasang gawin muna na ipapakita si teacher upang ito ay ating masundan. Okay, pakibasa nga ito ng malakas, Trisha. Ingatan matusok ang nakarayom ang mga daliri. Huwag ipitin ng bibig ang aspili o karayom na ginagamit. Gumamit ng gunting sa pagputol ng sinulid. Pinaunawaan ba ang mga pangkaligtasang gawin natin? Opo! Okay, ngayon ay bibigyan ko kayo ng mga tela upang maturuan ko kayo sa pananali. Okay, tapos bibigyan ko kayo ng tig-isang botones. At narito ang inyong mga karayom. Okay? Anong araw ang unang paraan ng pagkabit ng botones? Lagyan ng marka ang lugar na kakabitan. Okay?
Okay, lalagyan muna natin ng marka ang ating pagkakabitan. Okay, siguraduhin nyo rin na nakabuhol ang inyong mga sinulid. Nakabuhol na ba yan? Opo. Okay. Sandali lamang. Yung kay teacher ay hindi nakabuhol. Okay, lalagyan muna natin na marka. Okay, si teacher muna. Halimbawa ay dito natin lalagyan. Dito natin ikakabit ang butones dahil dito yung may sira. Okay, lagyan nyo na rin sa inyo. Okay, ngayon ay nalagyan nyo na ng marka. Itutusok ang karayom sa lugar na minarkahan. Okay, itusok muna natin ang karayom. Ganito yung pagtusok ha. Gayahin si teacher. Tingnan na mabuti upang magaya. Okay, itusok muna natin. Ayan, tusukan muna natin. Ayan. Ayan. Okay. Tapos na bang itusok? Ayan. Po, hilain. Katulad sa ginawa ni teacher. Tapos na bang itusok? Ngayon, susundan natin sa pagtusok ng butones. Okay? May butones na may butas. Ito rin ang ating tutusukin ng karayom. Natusok na ba? Okay. Ngayon, yan, itutusok lang ng katulad nito. Nakukuha ba? Okay, ganun din ang gawin sa ikalawang butas. Itusok hanggang sa ilalim. At ulit-ulitin lamang ang mga hakbang na iyan. Okay? Itusok muli. Tama. Itusok muli. Patingin daw. Yan. Itusok mo ulit dito. Dito ka naman tutusok. Diyan. Hanapin mo yung butas. Ito. Okay. Ibig sabihin ay nagkamali kayo sa inyong pagtusok. Okay, ulitin na lang natin ito. Okay, putulin mo ang teacher. Putulin mo na ang dulo. Putulin mo muna ang dulo. Uulitin natin ang unang hakbang ha. Para sa dalawang, para kay Chloe at Trisha. Okay, Trisha, putulin mo muna iyan at uulitin natin ang hakbang. Okay, yan ha. Uulitin natin ha. Trisha, tumingin muna dito. Unang hakbang ay markahan. Markahan. O, magmarka muna kayo dyan upang masundan ninyo ang tamang hakbang at maitama kung saan kayo nagkamali kanina. Okay, markahan mo muna. Sunod ay tutusukan ng karayom. Okay? Tusok ang karayom sa minarkahan. Hilain at siguraduhin makabuhol ang sinulid. Okay? Okay na. Sunod, kunin ang butones at itusok din sa isang butas nito. Sa dalawang butas na ito. Ayan. Itusok sa kabilang ganito. Itusok mo, di ba, nakaganyan. Tutusukin mo ang butas niyan. Okay? Tusukin mo rin ulit. Pabalik. Dito, tutusukin mo rin ulit. Pabalik. Okay? Sa isang butas. Okay, Trisha, nakukuha ba?
sila Chloe at Trisha. Okay? Okay na tayo, Chloe? Ngayon, ganito na ba ang itsura ng inyong mga butones? Opo. Okay, kung ganyan na ay itusok muli mula sa dito, itusok sa ilalim. Ayan, itusok sa ilalim. Ganito muna. Sundan si teacher. Ganyan. Sa ilalim na, itusok muli. Itusok. Yan. Hindi, itusok muna sa ilalim. Ilalim lang ha. Yan, sa ilalim lang upang makuha nyo ang tamang paraan. Okay, sa pagbabalik, yan, hihilain mo sa ilalim. Hilain mo yung karayom sa ilalim. Yan, okay na kay Chloe. Yan, okay, tama na. Okay, ngayon naman, di ba't nandito na sa ilalim ang karayom? Dito naman tayo tutusok sa ilalim. Yan. At kailangan nakapasok din ito ulit sa naipasok natin sa butas. Okay, yan. Tama na, Chloe. Sa Trisha. Kailangan ipasok natin sa butas. Yan. Very good. Yan, okay? Pagkatapos niyan ay uulitin lamang natin ulit ang hakbang kanina sa susunod na butas na naman. Okay? Diyan na naman tayo sa isang butas. Okay, Trisha? Dito naman tayo sa susunod na butas. Yan. Kailangan may pasok mo sa butas. Okay, okay, very good na si Chloe. Okay, very good na rin si Westy. Yan. Okay na ba, Trisha? Ulit-ulitin lamang ang mga hakbang na yan. Yan, tama. Ulitin mo pa kaisa. Yan. Tatatahan ng tapusin ang sinulid. Ngayon, sa pag-lock naman, tingnan na mabuti. Kailangan nasa ilalim yung karayom ha, sa pag-lock natin. Okay, isang tusok pa. Okay, yan. Isang tusok pa. Yan. Para sabay-sabay tayong mag-lock nito, okay? Tingnan na mabuti. Ganyan ang position ng butones. Ganyan ang paghawak. Bago itutusok ang karayom. Itutusok dito lamang ang karayom. Hindi na ipapatid sa butas. Huwag na i-shoot sa butas ha. Dito lang, sa may gilid lang. Diyan, sa ilalim. Yan. Sa may gilid lang. Yan. Okay? Yan. Ganyan. Very good. Ngayon, hihilain natin ang karayom. At ilak natin dito. Tusok natin dito. At ibubuhol natin ang sinulid. Okay, ikutin lamang natin ng 3 beses. 1, 2, 3. Ikot natin sa sinulid ng 3 beses. Yan. Sabay-sabay lang ha. Okay, tusok. Sabay, di ba nakaganyan na? Ikutan natin ang karayom ng 3 beses ng sinulid. Yan. 1, 2, 3. Okay? 3 beses. Then, hihilain natin ang karayom. Yan. Yan. Oh, lock na. Nakuha na ba? Opo. Tapos po, bukitin. Opo. Ngayon ay gugupitin na natin ng gunting. Okay? Sa paggupit nito, kailangan ay hindi makita ang sinulid na natira. Okay? Yan. Okay? Okay, pagkatapos ang karayom, saan ilalagay? Sa pin cushion. Okay, sa pin cushion. Okay, tapos na. Napaganda naman ang inyong mga ginawa. Okay?
Okay, dyan lang muna yan ang mga ginawa. Patingin nga ako, Wesley. Okay, tama. Second, ayun din. Okay, tama. Okay, Trisha, patingin nga ulit. Okay, napakahusay. Okay, iligpit muna natin ito yung mga ating mga ginamit. Sabi muna natin dito. Ngayon mga bata, para sa ating panibagong gawain, ito ay pinamagatan ko. Sabihin mo. Pakibasa nga ang panuto, Trisha. Pakibasa na ito ng malakas. Pumili ng isang pintuan at sabihin kung ano ang gamit na bagay na makikita sa loob ng pintuan. Bilang unawaan ba ang panutot? Okay, pipili lamang kayo sa mga pintuang ito. At kung ano ang bagay na makikita nyo, ay sasabihin nyo ang mga gamit nito. Okay, sino ang gustong sumugba? Okay, Wesley. Okay, kulay violet o lila. Okay, maaari ka pa pumunta dito sa harap upang pindutin ang iyong napiling pintuan. Dito yung alon. Yan. Taran! Sinulid at karayom. Ano kaya sa tingin mo, Wesley, ang gamit ng sinulid at karayom sa inyong pagtahi kanina? Anong gamit ng karayom? Ito ang karayom at sinulid. Ano kaya ito ang gamit niya? Anong ginawa mo dito kanina? Okay, ginamit mo ito sa pagtahi at dahil dyan, bigyan nyo ng tatlong bagsak si Wesley. Okay. Para naman sa susunod na pintuan. Okay, bawal na piliin ng lila. Okay, Trisha. Kulay pink. Okay, ano yan, Trisha? Medida. Okay, ano ang gamit ng medida? Panukat. Okay. Para pumantay. Okay, panukat daw para pumantay o panukat sa mga botones na paglalagyan upang hindi maging low or hindi kulang ang kanyang sukat. Kailangan natin gumamit ng medida. Tama po. Susunod na pintuan, Chloe, maaari kang pumili at pumunta dito sa harap. Anong kulay ang iyong pipiliin? Okay, kulay brown. Buksan ang iyong pintuan. Ano ang bagay na iyan? Pink potion. Ano ka ulit ang gamit ng pink potion? Okay, ang pink potion daw ay nilalagyan na mga karayong pagkatapos itong gamitin upang hindi ito kalawangin. Okay? Para sa huling pintuan na kay Wesley. Ano kaya ang nakalagay sa pintuang iyan? Maliban sa kulay-pula. Okay? Ano kulay? Okay. Gunting. Wesley, ano kaya ang gamit ng gunting? Ito, ano kaya ang gamit dito? Okay, ang gunting ay ginagamit sa paggupit sa tela at sinulit. Napakahusay. Bigyan nyo ng tatlong bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon mga bata, para sa ating bagong kumain ay ito ay pinamagatan ko, ayusin mo ako. Narito ang ating mga pamantayan sa ating gawain. Ang ating pamantayan ay dapat ay magkakulay ang botones sinulid at tela. Ito ay may isang puntos, dalawang puntos, at tatlo at apat na puntos. Ang apat na puntos ay siya ang pinakamataas. Ibig sabihin ay nagawa nyo ang nasa ating criteria.
narito ang inyong aayusin. Ibigyan ko kayo ng mga damit na inyong aayusin. Hahanapin nyo kung ano ang inyong aayusin na botones. Okay? Narito ulit ang mga pagkaligtasang gawin. Huwag natin kalilimutan. Para sa unang pagkaligtasang gawin, ingatan matusok ang karayon ng mga daliri. Huwag ipipil ang bibig ang aspiri o karayon na ginamit. Gumamit ng gunting sa pagputol ng sinunggit. Okay? Para sa inyong mga botones, pumili lamang kayo dito kung ano ang naayon sa inyong mga nakuhang damit. Okay? Okay, narito ang inyong iba't ibang mga kakamitan sa pananamit. Dito ay mayroon pang iba't ibang mga sinulid. Pumili lamang kayo kung naunawaan nyo ba ang inyong mga gagawin upang makita ang pamantayan natin. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gawain. Maaari ko kayo magsimula. Madali. Kanya pinaka-basic.
ang pag-lock ng 3 beses sa kanyang liit. Okay, si Chloe ay nakakuha ng 12 puntos.